Uy, may bago kaming merch para sa mga mahilig mag-drawing. We're bringing back Baybayin na isa sa mga OG ng ancient scripts. In collaboration with Lloyd Zapanta, isa sa mga baybayin gods at type artists dito sa Pinas. Pagsuot mo to, parang nagiging kapartner mo na ang kasaysayan. Make your ancestors proud. I-represent ang atin pero make it aesthetic. Makabayan pero drip. Meron itong 2 colorways, black and white shirt. Available na ito sa Shopee para kaya mo nang bumili at the palm of your hands. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa plano. Adudu karte! Naka-off pala yung mic ko. Ayun, hi, I'm Allen and welcome to Di Na To Drawing Podcast episode 49. And today, sobrang interesting nung topic natin and masasabi kong controversial kasi ito yung nauusong term ngayon sa mga millennials and Gen Zs na dinks, meaning dual income with no kids. So, feeling ko maraming makaka-relate dito kasi marami tayong listeners na millennials, pati na rin siguro mga Gen X na feeling ko dinks din. So, makikipagkwentuhan tayo with our friends from Titik Poetry. Aubrey and Mai, welcome to the show. Yun. Ang bilis, di ba? Ayun. Ayan, kamusta? Kamusta? Hindi naman, Allen. Hi. Okay naman. Wala, biglang bumaba ang energy. Di na, ano to parang ang tagal din natin, ay hindi lang, parang dapat last week, di ba? Parang yung inano natin. Yes. listed. Pero yun, ngayon. Last week ay naging Ang tagal na drawing ng ano podcast natin. siya. Ang tagal na nung last meeting natin. Kailan pa tayo huling nag-meet, di ba? Kailan ba? Last year? Last Na year. personal. Last year pa. Mm. O ano? Sa Santa Mesa pa. Sa Meet Space ba to? Oo, meet space pa. Oh, Meet Space nga. Ang huling ang ilang kita ko kata kay Allen ay art fair. Ano ba nauna doon? Nag-art fair nga pala. Nakita ko kayo nila Jake. Oo. Nila Berlin. Correct. Pala. So, Oo, doon. Ano ka Yun ba na yung in last the park nata. last year? sa Art in the Park wala ako eh. Okay. Wala ako nun eh. Oo, Kailan ba yun? Last year din yun, di ba? March last year. March. March last March, year. Iba rin kasi yung nara-Rappler eh. Yung mga na-feature sa Rappler, iba Ni rin. Rappler eh. Ni Rappler. Grabe talaga. Ano pa yun? Ano ba yun? Art fair pa yata nag-post eh, mismo. Isang art fair din mismo nag-post eh. Kaya, yun pala, Oo. sa mga listeners, ito yung guest natin from from the organization called Titik Poetry, isang organization of spoken word poets na residing in Cavite. So, na-meet ko silang lahat doon sa, saan ba to? Sa ano pa lang yata eh, sa unang art fair yata na nasa J Studio. Yun, na-meet ko halos lahat ng sa Titik Poetry eh. Wow. Lang, glimpse lang. Pero yun. Pero ang initial interactions natin, I guess, ay sa Spaces. Spaces. yung madalas pa yung Spaces, grabe dati. Oo, nung madalas pa yung Spaces. Correct ko lang, sa Titik naman, Babalik. Hindi na hindi siya kami, Cavite. Ay, hindi siya. hindi kami lahat taga Cavite. Pero, founded in Cavite kasi since our founder is residing there. Tapos, hindi lang spoken word. So, meron din sa aming nagpipaint, ganun. As in, Musician. May mga bida-bida musician. kasi kami eh. Sorry. Parang creative, creative. Oo. So, kumbaga iba't ibang art forms naman yung Multidisciplinary naman pala.
Okay nga ngayon Oo, kasi medyo multidisciplinary. nag-e-expand na. Oo. Nag-e-expand na yung art form sa'min kasi dati talaga mostly musicians tapos mga poets lang. Oo. Ngayon may mga graphic artists na, may mga painters na kami, ganyan. May photography din True. eh. Meron na nakita ko, din di ba? kaming Oo. scammers. Hala, scammer. Parang iba yata yan ah. Hindi. So, nag-ano na din sila, photog video. So, dati naman na din. Kaso, Oo. dati kasi parang kilala lang as spoken word artist, ganyan, from Cavite, Ngayon si keme-keme. Papa Pero now, nagko-comment. Wala bang Tatay kakanta ko dyan? nagko-comment sa akin. Tama mo ba yan? Ayun. Tama na yung yung pa. papa mo? Mamaya ka na. Mamaya na daw po yung kantahan. So ito, Mamaya ka na ba? yung topic natin medyo ano to eh, natataon lalo ngayon sa economy natin na masasabi kong sobrang taas ng inflation. And medyo Yeah. relatable siya kasi Oo Parang- nga. Sino ba kasing binoto nyo? Truly. yan na agad It yun, all no? comes down to that. Ang agad, ang controversial agad. Pero yun nga, Palaaway agad. tawag dito, nung naranasan nyo ba nung dati, mga after college yata, na yung mga kamag-anak nyo, usual na tanong ay yung kailan ka mag-aanak? Parang ganun, di ba? Usual na tanong ng mga matatanda. Kayo ba, anong experience nyo doon pagka ganun yung tanong sa inyo dati? Ako sa akin Ikaw kasi, na, ikaw. mag-isa lang akong anak eh. Mm. Mag-isa akong anak, so hindi nila tinatanong sa akin yun kasi ayaw nga nila akong magkaanak agad. Tingnan mo, nagkaroon turi agad. Sa akin din, parang it's the other way around on my end. Kasi parang lahat ng cousins ko na malapit sa age ko is parang maaga din silang mga nagka-family. So, hindi ako natanong ng parang kailan ka mag-aanak, kailan ka boyfriend, kailan ka mag-aasawa or things like that. Ang sinasabi sa akin before ay magkaka-boyfriend agad yan, ganyan. Or magkakaanak agad yan, ganyan. Iba pa. Kaya nung nakagraduate ako, tapos may boyfriend ako pero hindi naman ako nabuntis ng maaga. Ang gusto kong ipasimento lahat ng mga bunganga nila, yung mga parang gano'n. pero hindi ko na-experience na itanong siya sa akin. Wala kayong ganun mga kamag-anak na ano? Tsaka ano eh, yung expectations kasi talaga ng family, 'di ba? Parang ang ine-expect nila parang tutulong ka muna sa family mo, ganyan, or whatnot, ganyan. Yun yung expectation sila. So, hindi nila ine-expect na after graduation or after college, talagang magbe-build ka na ng family or ganyan. Ang ine-expect kasi nila, kasi tayo ay mga investment. Charis. Hi, B! Uy, baka nanonood yung mama ko, B. Huwag kang ano. Feeling ko kasi ang usong small talk dati sa generation nila. Ano eh, ganun eh. Ganun yung small talk nila. Totoo. Di pa Sa uso. mga family reunion usually to, no? Parang, huy, matagal na kayo ng boyfriend mo, kailan kayo mag-aanak? Kapag naman Walang mas kinasal na tapos controversial wala pang kaysa anak, sa family reunion. Oo. totoo. Kapag naman matagal na kayo mag-boyfriend, tapos wala pa kayong anak, ay parang tas kasal na kayo, ay ano ba? Parang hindi naman nagbe-brain ang brain ko ha. Ulit. Kapag may boyfriend ka, parang tinatanong kailan kayo magpapakasal. Tapos kailan kayo mag-aanak. Usually yung mga tinatanong na questions. Tas ano eh, napansin ko usual na nagtatanong nito yung mga hindi mo ka-close na kamag-anak eh. yung wala Totoo, talaga. mga tita. Yung mga, diba? Totoo. Yung yung mga ano, usually hindi mo nalalagay sa family tree. Ganon. Hindi nalalagay. Yung wala sa family tree. Yun yung usual Yung na mga small malalayo talk nila eh. kamag-anak na. Yung usual na small talk nila. Tsaka feeling ko hindi uso pa kasi Netflix dati, mga ganun. Hindi pa ganun ka-traffic. Kasi usual na small talk, na traffic ka ba, mga ganun. Anong series pa? Ngayon ganun na eh. Pero dati siguro talaga walang ganun kasing small talk eh. Tsaka yun Hindi, yung tsaka kailangan kasanayan talaga nila. Kailangan ng tao dati talaga ay ang chismis. Ayun kasi ang dami ng pagkakaabalahan eh. Totoo. Sa bagay. Tapos, ngayon iba na din yung mga small talk. Like, anong favorite number mo sa electric fan? Mga ganun. Ano ang favorite color mo? Anong ulam mo today? Pala yung
Yun nga Oo. tsaka parang yung dati kasi, yung sinabi niyo nga, yung sinasabi niyong investment yung anak. Feeling feeling ko kasi ganun yung ganun sila pinalaki sa generation nila na Oo, actually. kakatapos lang Totoo. dahil nga kakatapos lang ng giyera nun, kailangan kumita ng mga families. Feeling ko ganun yung nahubog yung Dun mindset sila ng mga tao na wala tayong pera, kailangan madami tayong kumayod. resources na pwedeng umahon sa atin Oo. sa ganito. Kailangan mag-anak ng madami para madaming source of income. Ayun ang basehan Parang natin. ganun. Tsaka Parang maraming hihila pataas. ito yung naririnig ko na pag natanong siya sa yung mga kamag-anak na pag kailan ka mag-aasawa, kailan ka mag-aanak. Tapos pag sinabi mong hindi ko pa alam, paano yan pag tumanda ka, wala mag-aalaga sa'yo? Yung mga ganun na, Uy, totoo Oo. yan. Oo, totoo. yung mga Sobrang totoo. na ganong Nakakalungkot. statement na Mm. bakit mo Nakakalungkot silang na ang sakit. parang Diba? ibig sabihin ba nun, parang gagawin mo silang caretaker sa'yo pag tumanda or parang ganun ba yung function nila pag laki? Wala ba Oo, silang totoo. sariling buhay? Tama. Parang Kahit ganun sa eh. mga ano na yun, kahit yung ibang halimbawa, mga naghahanap ng partner, ganyan. Parang pag tinanong mo sila kung anong tingin mo sa asawa, ang isasagot nila, parang may mag-aalaga sa'yo pagtanda. Eh, tingnan mo dahil kumuha ka ng yaya. Tama. Diba? Di Nakaka parang may galit na yung ano. Sorry. Ano iba lang, yata kwentuhan yun. lang to. Sorry, parang iba ata yun. Sorry. Based na sa based na sa experience pala. Tsaka feeling ko Kaya ito nga. ni-romanticize ng mga teleserye. Sa mga Totoo. movie. Na parang Sa mga teleserye na mga predictable ang plot. na fina-frown upon yung parang pag iniwan mo yung magulang mo ang sama-sama mong anak. Ganun yun. Yeah. Saka Ganun ano, yun. yung Totoo. nakakatang na loob, diba? Na parang pag inuna mo yung sarili mo iahon, or unahin mo yung sarili mo sa lahat ng aspeto, wala kang utang na loob na anak, mga ganyan. Pero Diba? ano naman Or if you decide na mag-move out after, kunwari, kaya mo na, like, you decide to move out or if you decide to just allot a portion for your family, parang sinasabi na, ano ba yan, parang wala ka namang utang na loob, samantalang dati, binili ka ng gatas, ng diaper, yung mga gano'n, na parang, ha? Pinag-aral ka. Parang wait lang, that is your responsibility. Mga gano'n. Correct. Totoo lang. Pero yun nga maganda ngayon, parang medyo nabibigyan na ng, kumbaga, parang progression dun sa mindset ng mga tao. Kasi dati nga ganun sila bringing up and nadadala nila yun hanggang pagkadating dun sa parenthood nila dati. And yun yung maganda ngayon, parang nagiging conscious na yung mga tao na sa decision nila. Kung mag-aanak sila, dapat hindi sila maging burden sa anak nila in the future. Parang ganun. Feeling ko kasi yung generation natin ngayon, 'di ba? Bukod sa kasi sa mas aware tayo sa mga ganong parang ayaw natin maulit yung dati. So alam na natin kung paano siya isipin ng mas critical, ganyan. Tsaka mas knowledgeable na tayo eh. Tapos yung major reasons din, aware na tayo na kung paano natin hindi nagbe-brain din ang brain ko today. Ganyan ba nagagawa rin? Parang 2 MB lang ang nadala ko. Oo, 2 MB. bakit kasi tayo naka-live? Charot. Pag live ba ganun? Basta, feeling ko mas conscious tsaka mas aware na tayo sa mga pinagdaanan ng magulang natin. So, ayaw na natin silang parang i-repeat. Ganon. Oo. Diba? Also, marami na rin sigurong credible resources nowadays, which is good, parang magandang effect ng social media, which we have a lot of access to, na marami na tayong napapanood na mga tao, nababasang articles, napapanood na mga living experiences na pwede nating i-mirror sa kung ano yung pwede nating i-apply sa sarili natin. And usually, parang recently nababasa ko, parang it is being taken against us na parang, bakit mo iniisip na
mas magiging okay kung wala kang anak. Parang gano'n. Na bakit parang why is it being taken against us na we want to make sure that we are financially stable first before starting a family, na parang kasalanan ko, gano'n. Mm. Ayun nga eh. Tsaka Mm. Tsaka ano tayo ngayon eh, mas parang compare sa past generation or sa generation ng mga parents natin, mas socially aware tayo ngayon eh, kung ano yun yung magandang ano eh, yun yung magandang dulot ng resources natin ngayon. Kasi mas socially aware tayo na kailangan natin i-consider yung mga ganitong klaseng bagay bago tayo mag-come up sa isang decision of family making, ganyan. Diba? Mm. Kasi sa kanila before wala naman silang resources ay kung ano lang yung nakikita nila. Kung ano lang yung nakikita nila sa mga kamag-anak, sa paligid nila, ganyan. Yun lang yung alam nilang dapat nilang sundin. Pero kasi ngayon, we have a lot of resources na ang dami nating pwedeng i-consider or ang dami nating pwedeng pagkukuhanan ng what you call this, parang sources or kung ano man yung ano bang tamang term? Parang pagkuhaan ng ano, References, ng idea. Yeah, references. preferences, yeah. Ano So ba? ayun, Sa advantage din. Sa tingin nyo ba, bakit nauso yung ganitong term, yung mga dual income, yung dinks, yung sinks, yung single income, no kids? Oo. Tingin nyo, bakit siya nauso ngayon? Feeling ko with a lot of terms na pinapauso, and parang nagro-root siya sa personal experiences din ng mga tao. Siyempre 'di ba iba-iba naman na tayo ng culture when it comes sa family, kung saan yung location, and napansin ko ang mga dinks ay parang tawag dito, talamak kumbaga sa foreign countries. Kasi, as what we know, mas mataas yung cost of living sa ibang bansa, I guess. So, parang, tapos mas ano din eh, 'di ba sa atin naman ang culture natin is sa family kailangan laging close, ganyan. Eh, 'di ba sa kanila parang normal lang na bata pa lang iba na ng room, kahit elementary Mm. pa lang may sarili ng room. Tas kapag gumraduate ng college, parang okay lang or normal lang kung magmo-move out sila sa parents' house, parang gano'n. Which is the other way around sa Filipinos, na pagka-graduate ko or meron pa nga na may family na they're still living with their families. Feeling ko that is, kung paano yung society na dinidictate yung way of living ng mga families. Kasi nga 'di ba, mahilig tayo sa mga gano'n eh, sa extended families na parang nasa isang house lang yung mga anak, Yeah. ganyan. Tapos iba-iba lang siguro ng room for privacy, pero they have their own family na. Na na ano, gano'n. Feeling ko kaya nagkaroon ng mga gano'ng terms, and hindi ko alam talaga kung saan nagsimula or sino nagpauso or Oo. sinong nag-introduce nung term na yun. Parang bigla lang siyang lumabas eh, 'di ba? Bigla lang nagkaroon ng mga Oo, feeling trending ko din. videos sa TikTok, ganyan. Bigla lang maraming, "Ay, ano kami, ganito din yung way of living namin. So, dink pala kami." Parang gano'n. Or sink Ah. pala ako, ganyan. Ayun, yun lang feeling ko. Tsaka ano, ang feeling ko kasi parang sa culture-wise, parang yung ano sa atin eh, yung pag pag-build ng family, parang it's as parang ano ba yung what you call that? Yung family bidding. Ay, family bidding. Binid ng family. Family planning. Binid niya. Okay, Binenta yung ang family. kapatid ko Family building, sorry. for 2,000. Screenshot na lang po ang family. Hindi. Yung ano, yung pag-build ng family is a tale as old as time. Parang, alam mo yun, parang very unusual sa atin sa Filipino culture natin, especially pag, kahit sa religion, di ba, very religious tayo, and yung culture talaga ng mga Pinoy, parang it is very unusual na pag nagbuo ka ng family mo, wala kang anak. Dapat, ang kasunod lagi ng kasal, ang kasunod lagi ng congratulations on your wedding is kailan kayong magkakaanak. Yun kasi yun, 'di ba? True. Yun kasi yung usual talaga na parang pag kinasal ka tapos ilang taon na nakalipas wala ka pang anak. That's very unusual sa culture ng mga Pinoy. Oo. So, feeling 'di ba? Yung mga terms na dinks ganyan, feeling ko na na-adapt na lang din natin siya tapos hindi siya
very welcoming sa mga Pinoy kasi hindi naman yun yung culture na nakalakihan natin. Nakasanayan, oo. Mm. Yung shoutout daw, sabi ni, ni Berlin, pa-request daw ng kitchen na medley. Kitchen del medley. Ayan si Berly, 'di ba sabi Ikaw po. namin multidisciplinary kami sa Titik. Ah. Ayan, siya yung founder ng Stammers. Ng Titik. Yan siya. Shoutout sa iyo, Berlin San. Si Moy Moy daw, oh. Pag-greet daw si Chong Pao. Ano yan? Si Harleen Si Chong din. Pao. Ewan ko, si Chong Pao. Hi guys. Hi Harleen. Hi Chong Pao. Ayun. Hi, Shoutout din guys. sa 13K viewers natin sa live. Ayan, sobrang dami na. Hindi, tsaka Let's get Pwede ba it. Ayan, Ayan, plug shoutout. ba? Hindi Sige. naman. Shoutout sa iyo, Jello. Ayun. Congratulations on your solo show. Kasi may solo show siya sa Makati, sa gallery doon. Hindi ako nakapunta. Kasi pinili ko to. Uy, Grabe, be. nakakonsensya naman yung Hindi mo kami i-gaslight dito sa podcast na ito. sa live pa. Kasi later. Sa live pa. Ayun. Congrats, Jello. So, ayun, moving on. Ayun nga sa going back dun sa religious country na pagiging religious country natin. Medyo parang medyo medyo nakaka-bother lalo sa Christian community yung Yeah. parang nila take nila against sa Dings tsaka sa Sinks na parang bakit di kayo mag-aanak? Ano ba yan? Bakit nyo yan napili? Ba't nyo naging choice? Parang gano'n. And isa dito yung medyo nairita lang ako din. Kaya yung kay Joy Spring kasi medyo damaging siya kung titignan. True. Alam ko yung pinopoint out niya being a Christian na yung parang Yeah. ganun yung parang calling, pwedeng talagang makakabuti siya, ganun. Pero kumbaga where you are pero kung ikaw ay nagse-self-impose sa mga tao na kung ikaw ay nang bababa ng tingin sa mga taong hindi Exactly, yeah. mag-anak and sinasabi mo na parang isa pa dito yung medyo damaging is pagka kahit wala kang pera or kaya yan basta pag nag-anak ka kasi doon mo matututunan na kumayad na mabuti mas maging better person pero hindi lahat kumbaga siya kasi sobrang privilege niya na individual. Actually, resources pa lang. Yeah. Hindi, Kasi, tsaka parang 'di ba as women, parang we are parang pictured na parang tayo mga babae kailangan na natin manganak. Parang yun ang purpose natin sa mundo. 'Di ba? Na parang yun din yung we inano should niya, yung bear pinoint ka. out niya. Oo, 'di ba? Parang yun ang purpose natin sa mundo na kaya tayo ginawa ni Lord dahil para magkaroon tayo ng anak. Alam mo pa, nag-Christian din naman ako, but hindi para i-impose ko yung paniniwalang yun sa mga kapwa ko babae. Tsaka, you know what? I believe in God. I have faith in God, but I also believe in humanity. And it all comes down sa consideration mo sa mga tao. Na parang ano ba naman yung i-consider mo yung paniniwala at yung desisyon nila sa buhay nila na hindi mo kailangan i-impose sa kanila yung mga dapat at hindi nila dapat gawin. 'Di ba? Oo. So parang Right. mas okay lang mas maging makatao ka na lang. Mas maging maintindihin na lang. Hindi naman mahirap 'yun. Ewan ko ba sa inyo? Nagalit. Inaway na. May Feeling ko, the joke. mga Christian, hala ni lahat naman. Hindi kasi ako din naman I'm Catholic by birth, and then when I was in my teenage years I used to be a catechist in our little community in the church. So parang alam ko naman na meron silang usually kasi yung mga Christian nagko-quote yan sila ng mga na ganito verse. daw sabi sa Bible kaya ganito ang gawin. Pero most of the time, they are taking it literally, which reminds me na, may nabasa akong isang post na sinabi daw kasi sa Bible na humayo kayo at magpakarami. So, parang, hindi kasi siya, kumbaga, I mean, scriptures is like a user manual for our life, lalo na if you practice that religion. But still, ang religion mo doesn't apply to everyone. Yung religion mo hindi yan pinapractice ng lahat. So it is for me hindi siya maganda na
yung sinabi niya na parang kinu-crucify mo yung ibang women na hindi katulad ng gusto mo by saying that you are less of a woman if you don't have a child. Yun nga. Yes, Tapos, exactly. Yun yung medyo pangit eh. Tapos sinabi niya pa doon na nabablind daw kasi yung other woman na ng society na ang pwede ka lang mag-end up bilang babae ay sa pagkakaroon ng career. Kasi 'di ba sinasabi niya doon na hindi naman hadlang yung mga trabaho nyo para sa mga which is na parang ako yung iniisip ko sobrang bulag naman ng tao na to, saan ba to nakatungtong at parang hindi niya na nakikita kung saan ba talaga nanggagaling or ano ba talaga yung realidad ng mga ordinaryong Pilipino or Pilipina na sobrang magiging hindrance kung sakaling they are just always trying to make both ends meet, living on their paycheck to paycheck, ganyan. Tapos biglang mabubuntis. So parang sobrang hirap niya living in this economy, kung ano man yung meron tayo at sino man ang dahilan, shout out. Yeah. So ano siya eh, so parang parang sabi nga, meron ngang madaming comments doon na parang siya din daw ay may anak, pero hindi niya yun ginagamit para magmukhang superior sa mga babae na walang anak at hindi magawa na pagsabayin na working on their career tapos building their family. And hindi siya magandang example na sasabihin mo na ako nga eh ganito eh. Natawa naman kasi di ako ba, sa example niya. Kumbaga, nakakatawa. nasa peak siya ng career niya na yung sa Marvel, in-interview niya sila Brie Oo. Larson na ganyan. Tignan mo naman yung estado mo. Kumbaga, kahit tumigil ka dyan, buhay ka na buhay ka. Kumbaga, hindi ka naman Totoo. magugutom eh. Kumbaga, hindi mo, Ano, wala ka diba, sa place na ano. Oo. I'm sorry. Wala, magmumura. Charis. Sorry. Sorry, Papa. Diba? Sorry, Papa. Sorry, Lord. Diba, parang Bata. coming from a mother din na syempre, diba? Nanay na din naman ako. So, alam mo yon yung to pursue motherhood and career at the same time. Hindi siya imposible. Pero, hindi ko sinasabing imposible siya. Pero sobrang hirap niya talaga. As in. Kasi ako, parang, hindi naman ako magiging hypocrite dito, hindi naman ako hypocrite ang tao. Nung dumating si Yomi, I am not prepared. Kaka-resign ko lang nun sa bank. Kasi sa bank ako nag-work before. Nag-resign ako sa bank nun kasi I was applying na mag-teacher sa Japan. Tapos, and then, nag-resign ako, and then, boom, si Akling ay nag-positive. Sabi ko, hala. Sabi ko, hala, parang, kasi, that time, parang, wala pa akong naiipon nun eh. Medyo, merong konti kasi from, di ba, nag-work na ako, pero hindi siya sustainable. Kasi, alam mo yun, parang, maging, sa realidad, hindi talaga, prenatals pa lang. Sobrang mahal na. Meron tayong mga, may mga libre sa center na libreng check. Pero kakapakapain ka lang, ganyan. Paano mo naman malalaman ang estado ng bata kung pinapakapami dyan? Diba? Prenatals, may libreng vitamins. Bakit kakapain ka? Hindi, Pinagkapan pala. diba? May libreng vitamins, 'di ba? Pero hindi nun masusustain yung pangangailangan ng development ng bata sa loob. So kailangan pa rin maglabas ng pera, ultrasound, 'di ba? So yung check-ups, magkano ang check-up sa sa OB? 600, 700. Kada check-up yun, so monthly yun. Parang bukod pa dun pag nagkaroon ka ng cramps or ng spotting, prenatals pa lang sobrang mahal na. Ano pa yung mga middle class na mga babae or yung mga babaeng hindi naman gano'n kaganda yung career, ganyan. Hindi ko alam kung paano ko siya i-fi-filter kung para maging mas mabango siya pakinggan. Pero hindi talaga siya madali. Lalo 'pag hindi ka naman privileged na babae na kayang-kaya mong pagsabayin yung career at yung motherhood at the same time. Ako siguro masasabi ko na nasuwerte lang ako kasi ang passion at yung profession ko tsaka yung passion ko nagtugma kasi parehas ako nasa right industry. So yun yung passion ko, yun din yung profession ko. Pero paano naman, ayokong i-impose yung ganong klase ng swerte sa mga kapwa ko babae.
Ewan ko ba sa'yo? Sige, kung sino Na ka nga. parang, Sinasabi-sabi mo Hindi. na ano. 'di ba? Parang sige sabihin natin na ay parang congrats. Ano bang gusto mo, medal na nag-work sa'yo Yeah, at sa'min ay hindi? Na parang gano'n. So, true. sobrang hirap niya. Tapos me being ako wala pa akong anak. So, nung nag-aaral ako ng college, second year, I had to work a full-time job. I mean, a full-time job for me to be able to sustain my Mm. studies. So, in that standpoint, isipin natin, legal age na ako no'n, 18, 17 kasi nakapag-work na ako. In that standpoint, sabihin natin na, o sige, nag-aaral tapos nagwo-work. Parang sinasabi kasi is, kaya mo naman 'di bang mag-multitask, you can do things at the same time. Pero, yung mga task or yung mga situation na yun, meron siyang underlying tasks na kailangan mong mag-commit dun. Hindi mo siya puwedeng i-set aside din na parang, "Okey lang 'yan, nandiyan naman yung ano, nanay ko, siya na lang mag-aalaga ng anak ko." Things Yeah. like that. At hindi lahat ng tao ay merong strong or, tawag dito, maaasahan na support system. Yung iba talagang sila lang, talagang living alone, working and then Yeah. supporting family from other locations. So, mahirap siya, hindi siya gano'n kadali para sabihin na, um, kailangan mo lang mas maging hopeful, mag-pray, o parang Dumoble kayo. kailangan mo lang mas Diba? magsipag, ganyan. Kasi madaming masipag na tao, totoo yun. Madami ding Yeah. sobrang hopeful na tao, hindi naman lahat ay parang madami naman talaga, meron talagang pangarap para sa mga para sa mga sarili Crystal nila. pala. Pero I don't think that's enough to be able to sustain and nourish another human being. And I hope na yung mga sabihin natin na okay kasi nangyari na nandito na kunyari nabuntis na ako ganyan and I'm working full time, I don't have any support system. Sige, kakayanin ko na lang ganyan. Hindi naman pwedeng laging ganun kasi you don't want to end up having a child wishing that they should have not, ang English ko ay wrong na sana ay hindi na lang sila pinanganak. Yun yung point. Yun yung point. Yeah, tsaka Yun yung point. sa economy natin, Diyos ko, sobrang bilis magtaas ng bilihin, pero sobrang wala halos galaw yung mga sweldo ng tao. So, alam mo yun, ang hirap mag-cope up. Tayo nga na medyo kaya naman natin, alam mo yun, yung tayo na medyo kaya natin bumili ng mga kailangan. Paano yung mga hindi, Hindi pa 'di ba? kaya. Ang hirap mag-cope up. Tapos magdadagdag ka pa ng another na hindi ko masasabing palamunin. No, hindi sila ang mga bata ay hindi palamunin, okay? May responsibilidad kasi sila. Hindi natin Oo. pwedeng sabihin na, kainin mo kung ano nakain dyan, huwag kang maarte. 'Di ba? Hindi Pero pwedeng kasi ganun ano yun, blessing yun be. Charis. Blessing. Sige, thank you, Lord. Ito pa Diba? Ang basta mahirap siya talaga. Lalo ngayon, ang dami mong kailangan i-consider pag nagkaroon ka ng anak. Andyan yung mga yung daily needs, pagkain, clothing, lahat, yung healthcare pa lang sa Pinas. Nandito Mahirap kada na. konting ibon mo, gastos sa healthcare eh. Unlike sa Europe, sa USA, pag citizen ka ng country nila, meron kang libreng healthcare eh. Or kahit check-up man lang, general Sagot check-up, na, libre, may mga, diba? Tsaka yung mga libreng gamot, hindi naman putyo-putyo. Pero dito sa atin, Generic diba, na sa kung magkaroon generic na True. Kung magkaroon na tayo ng Yung mga walang packaging. diba? Yun yung Tsaka kung magkaroon na walang packaging. Wala man lang branding, kahit man lang logo. Grabe na. Tsaka kung magkaroon man tayo ng libre dito sa Pinas, tangina pahirapan. Diyos ko, sobrang hirap Oo, pipila ka kasi ng hindi ka makakakuha kapag Diba? hindi mo friend Tapos- yung working sa health center. At sasabihin sa'yo, ay, Sumari mo siya. pag-cut off na. At sasabihin sa'yo, pag-cut off na. Ganyan, te. Libre na nga, Hindi ay nagkaroon pa ng cut-off. cut off.
Nilagyan Ay, pa. nagla-lunch ang nurse, nagla-lunch ang doktor, gano'n. Di ba, healthcare, kailangan mo siyang i-consider, plus education. Ngayon nga, sobrang nakaka-pressure talaga ngayon kasi si Yomi, magsa-school na siya this year. Mm. So, naluloka na True. talaga ang akling na to. As in, Ang dami gastos Lord. na. Hindi, Di, ang I dami guess talaga ipag-ano mo na lang si Yomi. consider. Ipag-working student. Gawin mo Kinder. influencer. Pinagkakitaan True. agad. Uy, iba yan, Ale. Ha? Business tayo dito, business. Another topic Mag-stream ka yan. na siya sa Roblox, no? Pag-streamin mo. Ito Di nga. ba, ang dami mong dapat i-consider talaga. As in, sobrang dami. Hindi ko alam kung bakit nila nasasabi na pag andyan na, malalaman mo yung dapat mong gawin. Feeling ko dati yun. Diba? Dati yun. Yun. Oo, dati. Mafe-figure out mo siya. Mafe-figure out mo siya along the way. Totoo yun. Kasi ganun yung sa, ganun sa experience ko ganun eh. Kasi diba first time mom ako. So, nung dumating si Yomi, wala naman akong kaalam-alam eh. Parang na-figure out ko lang siya nung nandyan na siya. Pero, financially speaking, hindi mo siya mafe-figure out. Pag na-figure out mo ba na 1K ang gatas, shit, magkakaroon ako ng 1K bukas. Wala namang ganun eh. True. Diba? Mafe-figure out mo yung dapat mong gawin. Pero yung resources, nasaan? Oo. Diba? Kasi bakit Ewan kasi ko sa gatas? Ano na lang be Energen? Energen. At ano swak pack. Kaya yung sa ano ng kanin. Mga pinalakap. Sabaw na lang ng... Oo. Pero ito nga di ba sakto nga yung sa economy, parang talagang laking factor niya sa pagiging dinks din ng mga tao na kaya nagiging choice siya of lifestyle kasi nga Totoo. dahil sa inflation. Kung napapansin nyo dito, sobrang overpopulated ng Manila na parang True. lahat na lang mall, condo, mall. Tapos, ganun talaga. As in, bumababa na ng bumababa. Tsaka yung resources, paskars na ng paskars talaga. So, dito rin nakikita ng tao na parang, bakit pa ako mag-aanak kung ganito yung mararatan ng ano. Kung di ko nga mabuhay sarili ko, bubuhay pa ako ng panibagong panibagong tao. Kumbaga ganun. Ganun siya ma-consider ngayon. And, sa tingin nyo ba, ito lang ang tanong lang parang, tingin nyo ba pag maganda yung economy, mawawala yung parang mga taong ginagamit yung maling gawain, kunwari hold upper, magnanakaw, para lang sa pamilya. Parang, kunwari nang hold up siya kasi gusto niya may mapakain siya sa anak niya o kaya nagnakaw siya para lang sa anak niya or ganun. Feeling nyo ba kung maganda economy, mawawala yung ganito? Ako, parang half-half. Tapos kung yun yung context kung yung context ay Kasi meron talagang masasama, be. Meron talaga. Pero kung ang context ay para sa pamilya, sa tingin ko, mababawasan siya in a way kasi pero feeling ko kasi naniniwala kasi talaga ako na we don't have equal opportunities. We don't have equal resources. Ganyan. So, kung tumaas man ang economy, pero ang resources at ang opportunities ng mga tao hindi pare-parehas. May chance pa rin. Kasi ang dami kong kakilala na skillful. Akala ko ang dami mong kakilala na hold upper. Meron din. May GC sila. May GC kayo, be. At ako ang mastermind. Sa akin binibigay ang mga kita. Charis. Hindi di ba, kung ganon, kasi ang dami kong kakilala ng mga skillful. Or ang dami nilang skills, pero lack of resources talaga. Alam mo yun, kung magpa-provide siguro, kung magkakaroon tayo ng mga, alam mo yung mga pantay-pantay na resources sa mga taong hindi naman ganun ka-educated, siguro may chance. Pero kung sa resources pa lang, sablay na, medyo mahihirapan talaga mag-cope up yung karamihan. Kamusta mga mahihilig mag-drawing? Andito na ang pinaka-inaabangang merch ng Di Na To Drawing. Saktong-sakto ito para malaman mo kung drawing talaga yung tropa mo. Kasama si Kenzero Art na isang artist at TikTok superstar, siya ang kakulab natin sa design ng pangmalakasang shirt.
Meron tayong beige white at emerald green, syempre para may choices kayo. Available na ito sa Shopee para talaga sa mga mahihilig mag-drawing, including you! Kada quarter pala ng taon, fingers crossed, pati tuloy ako naging drawing na. Meron tayong artist na i-collab para sa gagawing merch. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay dapat sa papel, hindi sa plano. Add to cart na. Totoo. And feeling ko, eto nga dito sa Pilipinas, madaming talaga batang palaboy. Hindi ko inaano yung poverty porn na, pero totoo siya Totoo. And feeling ko dahil nga kaya ganun yung mga tao dito is sobrang repressed sexually yung mga tao. Kumbaga walang magandang sex education, lalo dito sa Pilipinas. True. Knowing kasi na, Totoo. ang tawag dito, Catholic country dito parang sobrang conservative. And, Isa pa yan. medyo, Nasa religious na naman. medyo Oo. dun naging dun naging nakabahala kasi parang yung progression ko baga hindi siya nakakahabol dun sa Yeah. state ng kalagayan ngayon. And mas parami pa nga ng parami dahil nga syempre hindi naman din alam nung kunwari na nagkaanak, hindi na naman niya alam kung paano i-handle yun And Oo, tsaka yung teenage pregnancy sa atin, sobrang norm na. Bakit? Hindi ko alam kung bakit na normalize. I mean, normal yung Oo. sex, okay? Di ba? Normal na magkimehan kayo. Okay? Wala For namang masama adults. doon. For Yeah, adults. for adult, For two okay? consenting adults, okay? Yes. Consenting ha. Baka naman kayo ay wala namang mga consent. Ewan ko sa inyo. Oo. Pero yeah, for two consenting adults, normal siya. Pero yung teenage pregnancy, hindi ko talaga alam kung bakit siya nanonormalize ngayon. At yung parang pag nakakita, ang masakit sa culture ng Pinoy, pag nakakita ka ng palaboy sa daan, parang wala na lang sa atin. Parang okay na lang kasi ang tagal, sobrang tagal mo na siya na panahon na nakikita. Naging normal na lang siya sa paningin natin. Parang naging parte na lang siya ng mundo. Na parang, Oo. 'di ba? Parang wala lang. And ang one lungkot thing lang isipin. about, hala, Bisaya man, day. About teenage pregnancy is, actually, merong mga tao na niro-romanticize siya. Saying na, hanggat bata ka, maganda na magkaanak ka na, para kapag lumaki siya, so kung 20 ka, nagkaanak ka. Pag Parang- 10 siya, 30 ka pa lang. Yung mga ganong mga parang logic. insurance lang sobrang- parang mag-start ka. Matalino. Di ba? BUL. Parang ganun. BUL pala. So, kaya yung mga iba, siguro, kasi nga 'di ba ngayon sa social media, no filter naman Even a child does have access to technology, cellphone, ganyan. Tablet, yung mga iPad kids, ganyan. So, hindi siya palaging maiiwasan unless their parents are palabantay na ano ba yung pinapanood ng anak ko? Ano ba yung mga na-access niya? Ano ba yung mga videos na dumadaan kapag nagsuscroll siya sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook. So, hindi nababantayan. Tapos, yung mga, meron ding mga tao na video about that. Kaya, ang mga content creators natin, laging issue yan na parang, ano ba naman yung content mo, be? Mag-isip-isip naman tayo, be. Hindi porke 25 MB ang brain, ay kung ano lang ang makontent. Grabe. Diba? Alam mo, isa pa yan sa problema sa sobrang, open sa public or parang open sa lahat na wala ng limitations yung social media. Isa yan sa nagiging problema sa sobrang daming bata sa generation ngayon na, 'di ba, na lagi nakatutok sa phone, ganyan, or whatnot. Pero, sobrang dami ding shitty na content creators talaga. Oo. Parang, Totoo. parang isa na sila sa factors to blame 'Di ba? Na parang if you're a content creator or kung maging influencer ka man by heart or maging influencer ka naman na may sense kahit papaano. Hindi yung mag-share ka ng kung ano-ano diyan tapos sa dulo ng sa dulo ng content mo magpo-promote ka ng sugal para ka namang gago. Tama. Sorry. Actually, mamaya dito meron. Di joke lang. Hindi, 'di ba? Basta nakakaloka sila. Sobrang laking factor din talaga ng social media sa
sa Mm. sa teenage pregnancy. Naniniwala talaga Tsaka ako yung na mga kasi yung content na nasa na napapanood ng mga teens usually, 'di ba may mga nagpo-promote nga na gano'n na habang bata ka pa kung kaya mo na, mag-anak ka na, yes, let's go. Yung yeah. gano'n. So, Mm. parang yung mga iba, kasi nga 'di ba sobrang shitty din ng education system natin, they tend to cling on that, na parang okey lang naman pala, eh, may advantages naman pala siya, eh, na kung mag-aanak ako ng 18, Yeah. 18 plus 2, mga gano'n. So, kapag ang anak ko ay 30 plus 18, ako ay 53 pa lang. So, kung gusto niya mag-bar, makakasama ako, yung mga gano'n. So, parang, oh my gosh, hindi naman natin din siya, I mean those are matters that are out of our hands, na parang puwede natin Mm. siyang puwede tayong maka-influence sa circle natin siguro, sa family natin siguro. Pero wala tayong gano'ng kalaking kamay para, "Okey, stop na 'yan ha, that's not Hmm. good." Hindi Yeah. puwedeng gano'n lang. Mm. And yung sa mga, tao naman din na gumagawa nun, I think part of it was, I mean was rooted, needs din. So, babalik lang din tayo sa economy dahil mahirap, ito ang iko-content ko at mapapanood ito ng Yeah. mga milyong Pilipino na walang mga alam, ganyan. Hmm. Totoo. Tsaka yung ano ba yun, yung parang pagiging efficient ng social media, hindi kasi nama-maximize. Parang sa mga tao ngayon, ang social media or kahit anong streaming platforms, parang ano na lang siya, way of escape na lang siya, na parang 'pag wala kang magawa, 'pag wala tayong sige manood na lang tayo ng kung ano-ano. Hmm. Na parang yung sense of limitation natin wala na, yung sense of awareness natin sa kung ano man yung pinapanood natin wala na. So, talagang magfi-feed siya ng magfi-feed sa mga utak ng mga Pinoy, lalo na ng mga kabataan, na kung ano yung napapanood nila. Kasi 'di ba may kasabihan nga tayo na kung ano yung nakikita ng bata sa mga matatanda, yun ang gagayahin nila. And Hmm. Oo, that's sa true. paningin ng bata ay tama, Yeah, correct. that's true. At kung ang kino-content mo ay o kaya may mga nagte-trend na video na may mga naglalagay ng singsing dun sa Jollibee, tas may ano ba yun, yung yung nagte-trend na kanta, ano ba yun? Yung alin be, Ano ba, "The ikaw pa world, rin life's an palang open door." hanap-hanap. 'Di ba? Akala Tsaka ko yung pang life's trophy. an open. Nasa Ay hindi ba salamin-salamin, gano'n? Tsaka nga nagko-content 'di ba, yung, mga estudyante ganyan, magbibigay ng ganito sa jowa tapos yung kanta, "Life is an open door," mga ganyan-ganyan, 'di Ay, ba? walang salgo ko Tas yan. parang ang hirap na ang hirap parang feeling ng mga siguro ng mga kabataan lalo na 'pag hindi ka socially aware na bata, kasi ako aminado naman ako na nung gano'ng age ko hindi ako socially aware talaga. Hmm. So, parang ang tingin nila, parang, ay okey lang na 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 Mm. ganito dapat, na sumabay ako sa trend, ganyan, na sana all. Ano ba? Hmm. Anong sana Mm. all? Sana all And yun. magro-root din siya sa babalik ulit tayo sa parents pa din. Yeah. So, siyempre yun ay mga bata at they are allowed to make mistakes or Mm. sometimes encouraged for them to learn na parang kapag Yeah. nagkamali ka, dun ka matututo. But dapat ito yung siguro isang bagay na hindi ko makakalimutang sinabi sa'kin ng mama ko na parang I actually, was raised in a situation na hindi ko gusto, ganyan. So, merong mga situation na parang, okay, I will tolerate because eto yung family ko, eh, ganyan, eh. Pero sabi ng mama ko ay hindi hindi dapat na ikaw mismo yung magkamali muna. Dapat sa pagkakamali pa lang ng iba matuto ka na. Yeah. Kasi andun na, eh, nakita mo na siya, eh. So, I was surrounded by people that I don't want to be like. Ah. Mm. So ayun, siguro parang ano na din siya, eh, na parang tumimo talaga yun sa'kin kasi sa isang bata na kailangang maging safe, kailangang cared for, sobrang hirap din niya Hmm. na madadala mo siya hanggang pagtanda mo. Kaya din siguro yung mindset natin ngayon na parang siguro tsaka na lang muna ako mag-aanak kapag ako'y financially stable, kapag ako'y emotionally stable, Hmm. kapag ako'y mentally stable. Siguro hindi mo naman din maa-achieve yun all at once, pero Mm. progress is
kung nakikita mo naman and you are putting the work to have that achieved, then wala tayong pag-uusapan kung okay lang naman sa'yo na mag-raise ng child while you are not financially stable at kung kaya mo namang dalhin yung burden na magpapaaral ka ng anak one of the days ay hindi mo siya mapapapasok sa school kasi wala siyang baon, then be it, I guess. Tsaka, Sobrang Kayo yung host Sige, kasi sige. nagsalita. naiyak na. Kasi guys, ano ba? May iyak na pala. Pagsalitain niyo si Allen. Respeto naman. Binoto-boto niyo siya mag-host ng podcast. Okay, go, Alan. Ito kayo yung stand nyo, ano naman, parang, ano naman kayo, ano kayo? If circumstance Pro na, na pro kayong pwede mag-anak talaga. Ito si May, alam ko, wala siyang ipagpapalit kay Yomi na talagang sobrang blessing sa kanya. Ikaw ba, Aubrey, ano yung stand mo? Ano ka ba, yun ba yung choice mo or dahil lang sa circumstance kaya hindi mo siya iniisip? Yeah. There are a lot of factors na kino-consider ko. First, health. Second is yung circumstances nga where I am currently in. So, ayan. Sa mga dinks din, merong mga tao na parang sinasabi na, sige, dual income nga kayo, di ba? Parehas kayong work, you have their resources. So, kung tutuusin, kaya naman talaga nilang mag-anak. They just chose not to. Tapos sinasabi na, bakit hindi ba kayo mag-anak? Kaya niya naman pala. Behind those videos, hindi naman natin alam kung paano pala kung yung babae ay mayroong health issues na hindi siya pwedeng mag-anak. So, for example, me, I have PCOS. So, isa siyang health reason kung bakit mahihirapan din akong magkaroon ng anak if in case I want to. It comes to mind na minsan parang okay lang din naman and gusto ko rin naman at some point. Siguro depende rin sa partner mo or depende sa kung sino yung kasama mo man sa buhay. Meron kasing choice talaga na parang partner nila is maiisip mo kasi yun sa situations kapag yung partner mo kunyari iisipin mo na papayag ba ako na situation namin as mag-relationship ay meron kaming na-encounter na ganito. Tapos itong tao na to ay magiging tatay ng mga anak ko. Yeah. So, Sobrang laking factor. that's malaking factor din siya para mag-anak. Pero ako, gusto ko, kung ako lang, kung wala akong ibang responsibility, ganyan, kung kaya ko na, kung meron akong 125 million that I can spend in 19 days, ganyan, kaya naman, gagawa na ako right there and then. Pero ako, di ba may I have Yomi? Parang don't get me wrong I love Yomi. Talagang hindi ko talaga siya ipagpapalit kahit kanino. But, kung hindi si Yomi na medyo napaaga ng dating, kung at this age wala pa si Yomi, parang kung ako, hindi ko rin gugustuhin Para in this kind of economy, in this kind of society, na kailangan kong protektahan yung anak ko sa lahat ng bagay. Oo. Hindi ko gugustuhin. Kung ako kung wala pa akong anak ngayon. Hindi ko pa siya gugustuhin. Parang, I wish to have a family of mine. Alam mo yun. But, not at this point of time. Parang ganun yung magiging mantra ko kung wala pa si Yomi. Kasi ang dami, yun nga katulad na sinabi ko kanina, sobrang dami natin dapat consider talaga. Pero luckily, dumating naman si Yomi and sa awa naman ng universe, medyo nasusustain ko naman kahit pa paano. With the manifestation. May breakdown. May breakdown ng weekly, pero kaya naman. Nakaka-survive naman kahit pa paano. Kaya dun sa mga, sa mga nag-iisip siguro mag-build ng family, kung sa tingin nyo is stable na, ganyan. Tsaka sobrang importante na, sobrang ironic kung sa akin manggagaling pero sobrang importante na maging emotionally stable muna kayo talaga. Kasi ako, parang, kasi ako hindi naman ako talaga, aminado na ako hindi ako emotionally stable. But, ginagawa ko yung sorry. Ulit. Ginagawa ko yung sorry. Hindi naman ako emotionally stable, pero ginagawa ko yung best ko para ma-sustain yung love na pwede kong i-offer sa anak ko. Kaya kung hindi sa tingin nyo, kasi yun yung medyo
yun yung medyo least na parang pagpe-preparan niyo. Kasi financial least stability sobrang considered. laking usapin na niyan, 'di ba? Yeah. Mental stability medyo, controversial din. So, parang ang mawo-work on mo lang sa sarili mo, the least na mawo-work on mo sa sarili mo is yung emotionally stable ka bago ka magkaroon ng family. So, yun kung True. yun pa lang sa tingin niyo ay sablay na, parang siguro parang pag-isipan muna siguro ng mga 72 million times. Pati feeling Mga ko, 36 times. hindi nakikita to nung tao na, 'di ba, parang sinasabi nga pag dumating na yung bata or yung anak, blessing 'yan, tapos Oo. yun nga yung lagi nilang sinasabi, matututunan mo yung along the way. Pero Oo, blessing kumbaga- yan. Tapos, walang pampabinyag, mangungutang, mga ganon. kumbaga yung ratio niya, gaano ba karami yung successful? Gaano ba karami yung emotionally ready as a parent, parang ganun. And Yeah, gaano exactly. paano ba nila mineasure yan? Parang, feeling ko naman, parang experience nila yan usually. Yan yung nakita nila. Pero, ang laki ng ratio. Kung titignan nyo lang naman sa labas, ang laki ng ratio ng ng parang medyo irresponsible na pag-aanak Makikita mo agad Oo. Hindi lang siya sa Totoo. mahirap, hindi lang siya sa middle class, pati sa mayaman meron mga Yeah. ganun Na, Tsaka yung parenting itself, napakahirap. Yung parenting pa lang. Kaya kung kayo ngayon, I mean, live-in partners kayo or magjowa kayo, tapos pinaplano niyong magkaroon ng baby soon enough, ganyan. Parang i-consider niyo muna siguro kung paano niyo i-handle yung isa't isa. Kasi yung parenting, sobrang hirap niya 'Di ba? Ang hirap talaga ng parenting kaya kailangan parehas kayo ng morals, parehas kayo ng life values, parehas kayo ng alam mo yun, para parehas kayong nai-i-instill sa bata. So kung sa morals pa lang medyo sablay na kayo yung nagkakaintindihan or hindi na kayo nagtutugma dalawa. Parang it's better na maghanap ka na rin ng bago mong jowa. parang, Totoo, malaking factor yun na pag-usapan nyo siya ng partner nyo. Sige, sabihin natin na, okay, it's on the table na gusto ko magkaroon tayo ng anak. O sige, yun na yung natin na magkakaanak tayo, okay. Pero, meron pa rin tayong kailangang i-work on. Kung tayo ay magiging parents, paano ba natin siya gustong mapalaki? And, kung kayong mag-partner, meron din kayong differences. Magkaiba kayo ng upbringing, magkaiba kayo ng way of loving, giving love, and receiving love. Magkaiba din kayo ng gustong i-mirror, kumbaga, sa mga bata. Na parang meron kasi akong experience dati na parang yung tawag dito, meron akong friend na parang kaya siya nag-take ng specific course sa college dahil yung course na yon ay hindi na fulfill ng parents niya. So she end up fulfilling that course instead. Na parang nagiging ano ba kami, trophy ba kami? Na parang okay, the level 1 failed, level 2 will push through, ganon. So parang isipin din natin yon na parang sa sarili natin na parang iwasan sana kung maaari na i-mirror yung mga traumas natin. Kumbaga dapat make sure na mag-heal muna yon kasi kung yung traumas ay magsi-stay sa isang lugar at hindi siya maa-address, it will eventually spill in the areas that we don't want it to spill. And that may be sa mga magiging anak natin at hindi siya nakakatuwang experience. Kasi parang kunyari ikaw, yung mga magulang mo, meron silang mga trauma din syempre na na-pass through sa'yo na parang habang lumalaki ka, nag-aaral ka, sasabihin sa'yo na kami nga, dati, nung nag-aaral kami, kailangan naming tumawid ng 3 bundok, 32 na mga puno ang kailangang akyatin. bilang yung Ikaw, 32 oo, 32 na trees, ganyan. Tapos ikaw, kailangan mo magta-tricycle ka lang papunta sa school, tinatamad ka pa, yung mga parang ganun. So, talagang kailangang emotionally ready ka din. Kasi dun din mag-root kung ano yung matututunan ng mga anak mo. At kung paano sila magiging responsible adult sa society na meron tayo ngayon. Sobrang mahirap siya at ang daming factor na kailangan i-consider.
Tapos makikita din naman natin sa mga families natin na merong mga ganong example na parang yung kunyari kapatid mo, pinsan mo, may anak, tapos magpipiliin na hindi na lang mag-aral muna, mag-stop kasi hindi kaya eh. Yeah. Tapos Oo. magtatrabaho na lang kasi kailangan makatulong muna sa family, ganyan. Tapos Kaya pag mahirap, magsa-sacrifice yung panganay. true, si Diba? kuya ay hihinto for the bunso, yung mga ganon. And we don't want that. Kahit niro-romanticize ng mga ibang tao na kung hindi ka nag-stop dati, tapos hindi ka nagkaroon ng grind para kung maging ano ka ngayon, kunyari yumaman siya, para kung anong maging kayo ngayon, yung situation na yun, ginawa ka niyang strong. Niro-romanticize din kasi yung mga dapat na circumstance na na-avoid dapat eh. So, parang ano bang kailangang atake doon sa ano? Dapat ba mag-thank you ako na naranasan kong na kailangan kong magtrabaho para mapag-aral ko yung sarili ko, or kailangan kong mag-skip ng school para lang ma-instill sa akin yung grind set mindset na ay hindi ako kailangan magpursige ako ganyan. Siyempre, hindi ko parang nung bata pa ako noon eh. Tapos kailangan kong magtrabaho ng high school. Parang I don't need to be strong. I needed to be safe. Na parang bukas ba may pagkain ba ako? Bukas ba may baon ba ako? Yung mga ganun. Oo. Ayun. Pag kasi hindi naman talaga tayong lahat swerte sa pamilya eh. If you're not lucky enough to have a solid support system around your family or your surroundings, it is very important to have the right community growing up. Kasi ako, parang growing up, hindi naman ako, I mean ito parang on the father side and sa mother side, may toxicity talaga sa family namin. Parang it is not the ideal family na gugustuhin ng kahit sino. So, ako, I am lucky enough na parang napunta ako sa right community. Kasi nung elementary ako, sobrang, alam mo yun, medyo konting kwento lang. Nung elementary ako, sobrang bratinela ako na ewan. As in, ako yung, hanggang high school, ako yung talagang tao na wala akong pakialam kung anong nararamdaman mo, wala akong sense of parang right and wrong. Pag ginawa ko Mari, tama, ako ang kung high school ka kakampihan. pala ngayon, maka-cancel ka be. Hindi ka maisasama sa mga IG Alam story. mo, lagi kong sinasabi sa mga kaibigan ko na kung mami-meet ko yung ako dati, hindi ko siya gugustuhin maging kaibigan. Kasi wala akong sense of wala akong sense of right and wrong, walang nag-instill sa akin na ito yung tama, ito yung mali. Kasi ako lagi yung tama. Ganun ako pinalaki. Parang sa sobrang bratinela ko, wala akong pakialam sa ibang tao, ganyan. Kaya it is very important na mapunta ka sa right community. Kasi kung hindi man na-instill ng family mo sa'yo yung right conduct or yung right na attitude, dun mo yun kukunin sa community kung saan ka mapupunta. Kaya sobrang laki ng shoutout sa'yo, Titik Poetry and Berlin Santos. Sobrang laking tulong kaya sobrang laking tulong talaga ng art community sa akin, ng Titik Poetry. Kasi talagang, yun yung parang pinto siya na nagbukas sa akin sa tunay na mundo. Ganun eh. So, sa mga tao na sa tingin nyo hindi kayo lucky enough to have that solid support system around the family, it is very important na hanapin mo yung tamang community and the right people na para sa'yo. Kasi, sobrang importante niya talaga. Naniniwala kasi ako na no man is an island. Hindi mo kayang ma-figure out lahat ng bagay nang ikaw lang mag-isa. True, Diba? walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, Yeah. sis. Kailangan mo, Ni Rappler. the right community will save you from having that, parang that trauma in the past, or parang kung ini-instill man sa'yo ng family mo na ito dapat, katulad ng nangyari sa akin na ito dapat, ang tama, ito dapat. Kailangan magkaroon ka ng community, ng tamang community or ng tamang people to surround yourself with para i-balance yung mga bagay na alam mo na at yung mga bagay na dapat mong malaman pa. Ako naman, parang dito sa napapansin ko, minsan naiinggit ako sa first world countries na namomroblema sila na magkaroon ng population sa bansa nila. Oo, na para padamihin, di Punta kayo ba? dito, kaya kunin nyo kami. Parang ganun, di ba? Diyan na lang kami mag-fly. Diyan na lang kami. Oo. Diyan na lang What kami. if Kumbaga, mag-aalaga na lang ng ships? dito problema natin na
bakit choice nyo wag mag-anak? Eh, ang dami-dami na natin. Sa kanila, ang problema nila, kailangan nila mag-anak. Mag-anak. Yeah. Ang labo eh. Tapos parang, tingin nyo ba, kailangan ba ng policies sa government na sobrang lacking tayo doon? And ito isa sa parang lang, medyo conceptual policy sa government na tingin nyo ba kailangan magkaroon ng lisensya para maging magulang? Kasi Uy, ang ganda nun. kung titignan nyo sa POS, kunwari mag-a-adapt kayo sa POS, sa Oo, qualification titignan nila, kung capable enough ka to adopt a pet. tapos Ganon. dadalawin pa yung bahay mo kung maganda ba to, mabubuhay ba yung pusa dito, CCI yung ko. aso. Mag-CCI ko muna. Kumbaga, yun, hayop yun na talaga titignan yung estado mo sa buhay. Pero, paano yung bubuhay ka talaga ng tao? Kumbaga, kailangan pa Actually, ganong sa Cyprus, kasi meron yung uncle ko na residing sa Cyprus. Actually, sa kanila, ultimo genes. Bago kayo magpakasal, kailangan nyo munang ipa-check yung genes nyo. Jeans Para nyo. Uy, ang ganda nun. Grabe yun Yung genes, para malaman kung tugma kayo. Kasi 'di ba may mga bata lumalabas na may autism, ng may ganyan. Oo, disabilities, Kailangan pinagtutugma nila kung eksakto yung genes niya para mag-bear ng normal child. Parang gano'n. So, tingin ko, hindi naman specifically license para maging parent. Tingin ko kailangan lang talaga natin, paano ba siya ililimitahan? Siguro kailangan lang natin ng requirement sa pagiging, para maging, Parent. para parang requirement para maging ano ba yung certified na pwede ka na maging parent, ganyan. O sige, check ka ngayon, bukas Tapos dapat sa buntis ka Facebook na. na certification. Oo. Pwede ka na. Meron dapat Ganyan. parent badge, ganyan. Parang Parent badge. hindi, kidding aside, parang magandang concept 'yun na parang Diba? sa animals nga, ganun tayo nagke-care na parang sure ba siya na mabibilan niya ng pagkain ang dog, ganyan. Meron bang Yeah. enough area for the dog to run, mga ganyan. Sana all no aso. Charot. Hoy, be! Feeling ko magandang concept 'yun, pero at this point, wala akong any comments sa mga kailangan gawin ng government. So, feeling, ewan ko na lang talaga. Dahil Baka ako'y nagagalit hindi naman. Or Feeling parang ko gayahin maganda natin siya. yung Maganda siya. yung sa China yung one child policy. Total, medyo malapit na tayo doon sa Oo nga eh. Parang ba't nga pagka-China. hindi ganun na lang eh. Di, joke lang. di pag ganun, parang, feeling ko yun yung, magiging sort of, parang measurement na malaman din nila yun. Yeah, yun pala. Measurement, yeah. Malaman nila. Hindi pala Oo. parang, hindi requirement, parang measurement. Kung qualified ka ba maging, parang magpalaki ng anak, or kung ano man. Or kung ano man, tigil-tigil na nila yung yung opportunity dito sa Manila na pagka pumunta ka dito, ang dami. Dapat kasi talaga Tama. i-diverse nila yung opportunities dun sa iba't ibang lugar. Right. At iba sura ang, Exactly. ano yun, provincial rate. Kineme. Diba? Oo. Kasi mostly, ayun naman din yung dahilan kung bakit Dito naglilipat dito napupuntahan na. talaga. And Oo. yung discrimination yung educational discrimination sa mga gustong Sa mga tama, employer. kasi 'di ba, sa mga employer kasi 'di ba meron naman merong skillful ka and you have the resources. But yung a-applyan mo nire-require na kailangan ganitong graduate, kailangan ganyang graduate, 'di ba? So True. sana parang Kahit magbabantay diba? lang ng stall ng french fries, be, kailangan ikaw ay graduate naman. Oo, yung mga ganon. Kailangan So ng sana degree. parang parang it all comes down sa pagiging considerate at yung alam mo yun, sa humanity talaga na maging makatao ka naman, di naman lahat kayang mag-aral. May mga tao na skillful naman and they have the resources as well, but yung opportunities hindi talaga siya equal dito sa atin. Yun nga. Saka ano, Sige, go. ano yun, Allen? Sige, go. Sige, go. Hindi, parang,
Ano lang, thinking about it, I mean, looking at the bigger picture, ang dami, 'di ba? Nakita ang dami na nating nabanggit na issues, na nadutdutan natin. And madami pa 'yun, may mga underlying ano pa 'yun Yeah. behind that. And it seems to me that ang dami kong kunyari as an individual, ang dami mong iniisip, ang dami mong worries. And kapag iniisip mo yung mas malalaking problema, your worries starts to feel small, na parang, hala, ako ay ganito yung problema ko, tas may mas malalaki pa palang problema. And it's true, na hindi mo naman din, you can't save the world, girl, na ikaw lang mag-isa at kailangan, ay, gagawin ko to, gagawin ko yan. So, it mag-end up pa rin sa pagkakaroon siguro ng adults ng self-agency, self-assessment, malaki-laking time for self-assessment na ikaw as an individual, kaya mo naman yung ma-measure kasi I'm sure Oo. at this point sana naman kilala na natin yung mga sarili natin or at least know our capabilities na, oh my gosh, kaya Yeah. ko ba to na maghatid sa Yeah. school ng kinder, ganyan. So, yun pa rin, mag-e-end up pa rin siya sa self muna, improvement of the self bago lumabas sa mas malalaking factors or aspect. Kasi totoong mahirap siya na madami kang kailangang i-consider, madaming factors na makaka-affect sa behavior mo. Mm. And hindi yung mga outside factors na yun, mostly hindi siya controllable. As in nandyan siya right before you, it's already existing. And matagal na hindi pa rin siya nare-resolve. So what would you do as an individual na kaya namang mag-isip? I hope, sana lahat ay kayang mag-isip. Nanonood pala yung mga friends ko kanina. Si Daniel, Ako din. hi Yung mga Daniel, Simon, nag-uusap shout out nag-uusap mga tayo be. tungkol sa pamilya. Ang mga kamag-anak ko ay nanonood. Hello po. Hindi naman sila Pasensya na po. Sorry kung magkakaiba tayo ng perspective at ng life principles, pero thank you po sa naka-unfollow na panonood. pala. De, joke. De, Oo. pero Sabi, ano yun ba nga. tong di na to drawing podcast? Ano yung mga sinasabi? Charis. Anti-child pala na. Oo, Pala. anti-child. Anti-blessing ba ganon? Charis. Blessing. So pagka naging tita na kayo mga ganun, hindi na kayo magsasabi blessing yan. Di joke. Hoy, hindi. Mas gusto ko pa nga maging tita, like nowadays, yung makikita mo yung pamangkin mo, do you want Kinder Joy? Let's go! Tapos yung pwede mong isauli sa nanay pag pagod ka na. Oo. Isasauli Pag umiyak mo ka, na lang. returnable. Mommy is calling you na. Let's go back to your home. Ganun na lang. Ganun na lang. Pero kung ganito 'di ba, pinag-usapan natin yung economical status. So kung may only money kayo talaga and maganda educational system, go na go kayo sa sa Ako naman. pagkaanak. Siguro naman. Oo naman. Yeah. Depende na lang siguro kung hindi ka rin din mentally stable at emotional stable. Or So, talagang hindi Hindi talaga ka choice na parang hindi ka healthy, parang ganun. Kung meron kailangan i-consider na parang health conditions, ganyan. Or feeling ko dahil yung iba kasi lahat naman okay sa kanila, yung nila, yung buong factors sa kanila okay. Feeling ko hindi lang talaga nila choice mag-anak. Pero sobrang oo. feeling ko Yeah. limited lang 'yon kasi dahil nga sa economical status, mas pinipiling ganun yung lifestyle. Hindi naman yung parang yung circumstance na talagang ayaw nila sa bata, ayaw nila sa ganito. Ganun Oo. talaga. Tsaka madami dyan sa mga dinks na yan, parang bumabawi pa sa mga sarili nila na parang looking back dati, hindi ko to kayang bilhin. Ngayon, kung kailan pag nag-crave ako, kaya ko na siyang bilhin. So parang pwede bang this time ako muna na parang Yeah. pwede bang this time i-allot ko muna. Tapos kapag okay naman na ako, feeling ko na-satisfy ko na yung sarili ko and I feel I'm ready, then I'll go, 'di ba? Mm. Why not? Ano sa tingin niyo yung parang pwedeng gawin ng hindi mahirap sa sarili pa nga lang pala. Kasi dapat True. kumbaga sa sistema mismo magsisimula hindi sa hindi lang sa sarili kumbaga. Yeah. Yun yung sinasabi ko na parang kung gusto mo magbago yung Pilipinas, hindi lang sa sarili talaga magsisimula, sa sistema.
Sistema siya Totoo. mag-start. And Sobrang laking factor niya talaga. sa sistema na pagka Right. titignan nyo, kung kilala niyo si Thanos, parang kung siya Yes. ngayon, kung napanood yung Infinity War, Snap Ano eh? snap siya yun, di ba? siya yun. siya yung nagpausang. kung titignan niyo yung ano niya, yung mindset niya na para mabawasan yung species sa buong universe. Kumbaga medyo may somehow may ano siya may reason siya. Medyo nagigets ko siya, kumbaga. Uy, nanonood yung mama ko, ma. I Kilala made niyo si it to Thanos. a podcast. Ako, nanonood. So, kung Ay, kumbaga, medyo bobo lang si Thanos kasi random yung ginawa niya eh. Kumbaga, nadamay pati yung mga Dapat mabuti. selective. Oo. Dapat, Talagang damay civilian eh. No? damay lahat eh. Kumbaga, ang tagal-tagal niyang dapat pinag-isipan yun na gusto niyang gawin yun. Dapat inalgo niya na, may algorithm na siya. ito, Oo. ano to, pulpul to, tanggalan niya. Parang gano'n, Oo. kumbaga, kung gusto niya ng magandang mundo, dapat ganun ginawa niya. Medyo, doon lang siya sumablay sa akin. joke lang. Medyo ano lang naman. So, Ako, babalikan ko lang yung sinabi mo about sa system. So, feeling ko kasi mag-root din yung having a good system sa atin. Kung ikaw as an individual is thinking right then, to be able to elect the right people to fix the system. Yeah, Okay? exactly. and Yan. feeling Yun ko mukhang medyo pa tayo eh. Medyo in the verge pa na dito lang sa Una kasi Manila ang yung higop medyo eh. mulat eh. Na hindi naman True. mostly nasa social media yung medyo mulat sa issues sa ganito. Pero where in fact madami pa rin hindi accessible yung information na ganito yung nangyayari talaga. Yeah. Na mas madali Kailangan mo silang lang talagang maging socially aware talaga sa mas mga madali pangyayari. silang mas madali silang And wag ka, mabudol. tsaka wag selfish. Diyos ko, tayong utang na loob. Huwag tayong makasarili. Hindi ko alam kung bakit, pero sobrang list na maging considerate tayo sa kapwa. Parang, alam mo yun, kahit, sige, maka-Diyos ka, pero maging considerate ka sa kapwa kasi hindi yun mahirap. Na parang kahit anong klaseng government o kahit sino tao ang umupo, kung kaya mo mag-sustain, okay, go for you. Ikaw yan kaya mo. Paano yung ibang hindi kaya? Alam mo yun? Parang, di ba? Ewan ko ba sa mga parang Nagalit. nagalit ulit. Oo, usually naman kasi yung mga nakakapagsabi nun yung puno ang ref, naka-aircon. Diba? ganyan. Yeah. Okay lang sa akin kahit sino manalo, wala naman, hindi naman daw siya apektado. True. Sana all. Mga Di naman kasi, political di porke hindi umuulan sa lugar nyo, wala nang nababasa sa ibang lugar. Tama. Hala, as a writer naman, be. Parang, you're Sorry, in. as a Go. poet. yun nga parang privilege ng iba't ibang tao hindi na napapansin. Kagaya lang gusto ko lang balikan yung statement ni Joyce na nagigets ko yung hindi ko nilalahat, hindi ko minamasama yung point niya. May point siya dun sa talagang magiging matino ka sa person if talagang i-internalize mo yung responsibility mo. Pero paano pag hindi? Paano pag hindi nangyari yung ganun? And kumbaga yung imposing lang ng ang pangit. Ito yung napapansin ko sa Christian community. Hindi ko sila binabash or something. Ito lang yung reality na napapansin ko. Na if you are becoming self-righteous, na sobrang self-righteous ka na hindi mo na napapansin yung paligid mo. Ito kasi sabi ng Bible, ito yung tama, ito yung susundin. Na parang sa self-impose ka na dapat sa mga tao na hindi naman nila alam yung nangyayari and hindi sila aware sa nangyayari. And hindi ka rin aware sa mga nangyayari. So parang kumbaga yung sensitivity mo sa issues sa mga paligid mo nawawala eh. Kumbaga ito nasa high cloud 9 na ako kasi ito yung tama. Saya maniwala sa faith, mga ganyan. And gets ko yung ganun na God will provide yung mga ganyan na mindset. Pero kumbaga
tumapa ka sa damo, kumbaga tumapa ka sa ganito, Sa realidad. ang hirap niya i-correlate sa ganong circumstances, pati sa mga privileges na parang ganon, na Uy, sana nag-comment yung mama ko. Naiiyak ako. sana naman i-gauge nila. I-gauge nila yung circumstances. Hindi lang yung puro Tama. fate. Saka ako parang bilang nanay, wag niyo naman akong i-bash kasi ko to parang parent Huwag ko yun to. naman ako i-bash. Charot. Huwag niyo please. Please. Please, wag niyo siyang Hindi. i-bash, guys. Parang ako as a parent, kasi ako Christian din ako pero mas i-instill ko kay Yomi na mas maging makatao siya kaysa sa maging mas makajos siya. Kasi una sa lahat, yun ang gusto ni Lord na maging considerate ka sa kapwa mo or 'di ba, mas maging makatao. Mas para sa akin bilang nanay, yun ang i-instill ko kay Yomi. Na you need to have faith in God, but you need to always consider the humanity or kailangan mong maging makatao. True. Uy, At ang ganda sabi ng nga ay, dito ng love your comment neighbors as I love you. Ganon. as you love Yeah. yourself, ganon. Nag-comment yung mama ko, Ay, nakakainis basahin nga naman. natin. Sabi O, dali, go. ng mama ni Aubrey, baka ayaw mo pang mag-anak kasi gagawin kong Jejemon. The joke lang daw. Pero Inside joke kasi namin yan. Sabi niya, pag nagkaanak daw ako, kunyari daw papasok ako sa work, siya daw mag-aalaga at gagawin niya daw Jejemon. Ibig sabihin, ganun ang goal. Hindi, pero sabi niya, tama lang sana mapukaw yung lahat ng bagets. Kasi, yun nga, sana bago daw mag-anak, sana stable na sila. Tsaka, gaya ng sinasabi ko sa inyo, magkapatid, study hard. Yun, get a job. Mabigyan nyo ng mas maiging buhay yung magiging anak nyo. Para maiba naman yung maranasan ng bata pa kayo. Yun. Yeah. Ayun, ang ganda daw. Ang ganda nung Ang ganda. Saka yung sinabi ni tita, yung sinabi niya na sorry wala pa kasing podcast na ganito. Alam mo, ito yung maganda sa generation natin na pinagsasama natin yung advantages ng social media platforms at saka ng woke community. Woke community! Correct. Diba? Parang na-maximize kasi siya, yung purpose ng both, na-maximize. So, ayun, sana magamit natin ng tama at sa mga nanonood dyan, i-follow nyo. I-follow nyo. Self-serving pala yung Tama din na may mga ganito ng platform like before. Oo, para napapag-usapan talaga siya. So Kasi wala pa tayo sa number 4, ilang oras na tayo. Hindi, pero naikutan na siya naikutan na yung mga tanong. Oo, naikutan na actually. Pero, alam mo, i-share pala ako na di ba nasa Dinks kasi tayo. I have this friend, si Kelsey. Actually, friend ko siya sa art community. I'm not sure kung naabutan siya ni Ob, pero friend namin ng Titik Poetry yun before pa si Kelsey. So, ayan. Ito na nga, feeling ko, sobrang niyang relevant sa usapan na to kasi recently lang or parang last year na-engage siya sa long-term boyfriend niya na si Ian. So ano to nanghingi ako ng consent kung pwede ko to i-spell dito yung consensual to, guys. Yeah. So nag-yes naman siya. And then nag-thank you siya kasi gusto niya nga rin talaga i-share. So eto na nga. Nung graduation parang nag-post sila na si Ian kasi actually engaged na sila, yung fiancé niya nagpa-vasectomy. Si Ian. Oh. Yeah. Tapos alam mo bilang siya babae, parang ang point of view kasi nung lalaki ni Ian is parang hindi mo kailangan magsakripisyo para sa akin. Parang I can do that for you. Parang ganyan. So ang nangyari din nagpa-vasectomy siya ganyan. So maraming na-inspire since posted siya public. Maraming na-inspire, ang daming ng bash. Na-feature ngayon to silang dalawa sa mga public platforms na akala ko nilipad na sila ng Team Sis. na sila na Cosmopolitan. Ay, wow. Na basta tapos na CNN, na Philippine Star. Talagang sobrang nag-trend yung topic na yon. Tapos alam mo parang kaya ko nasabi rin kayo, related dito sa sinabi ko kanina na maganda na meron tayong ganitong klaseng platform ngayon na napapag-usapan siya.
Kasi ano siya self-expression siya. Mm. But Mm. parang natutuwa ako. I am so proud of you, Kelsey and Ian, na talagang yung self-expression nila, hindi nila nilimitahan sa sila lang yung makakaalam. 'Di ba? Mm. Parang shinare nila yon, parang hindi mo kasi, parang kahit ano kasing filter mo ng words, you will be judged Mm. anyway, 'di ba? Mm. Kahit anong Saka sabihin meron mo, din kahit anong kasing hindi alam na pwede pala yun, na yeah, pwede palang exactly. mag-adjust yung mga lalaki. Oo, na hindi Charis. kami magpi-pills, na hindi kami Oo. magpapa-implant, na Oo. puwedeng sa family planning may ambag kayo, hindi lang kayo puro Mm. kineso, okay? May ambag talaga ang mga lalaki sa family planning. Oo. So, kung alam niyo yung ambag na yun, 'di ba, eh, di good for you. Tapos, eh, di ayun na, so Ba't parang galit? so Galit pala. sorry. So, na-bash sila ta's grabe yung mga comments sa kanila. May mga Christians na nagsasabi na mapupunta ka sa impyerno kasi Grabe hindi naman mo yun. sinunod si Lord. Oo, kasi Sobra parang talaga, as in, pinipigilan nga daw na magpakarami, yun dun. hindi, tsaka ang selfish daw na parang pagsisisihan niyo 'yan pagtanda niyo kasi walang mag-aalaga sa inyo or whatnot, mga ganyang statements. Sobrang ano, kaya napa-proud ako kila Kelsey kasi parang regardless kung anong klaseng hate yung matanggap nila, may mga tao rin na sobrang sinusuportahan sila dun sa naging decision making nila na wag magkaanak at all. Oo. 'Di ba? Mm. And ako naman gusto ko mag-anak pero I support them fully. Yun yung sinasabi ko kanina pa na 'di ba hindi masamang or hindi mahirap maging considerate sa kapwa, na okay ito yung pinaniniwalaan mo, pero hindi mahirap na i-consider kung ano yung pinaniniwalaan nila at kung ano yung gusto nila. Ayan. Ayun. So ayun, ano talaga siya, yung ganitong usapin yung ganitong usapin sobrang ganda niyang pag-usapan kasi, it all comes from self-expression. 'Pag natututo Mm. tayong mag-express ng sarili natin, dun siya nagsisimulang pag-usapan. So kaya, 'di Mm. ba, nice na may palakpakan si Allen, may ganitong usapan, charot. Yun na 'to drawing podcast, Hindi, let's get it. nanggigil lang ako na nanggigil lang ako dun sa 'Di ba? Parang self-imposing eh. maganda yeah. Kaya para Mm. sa mga alam mo yun, sa mga tao na ayaw pa nilang or takot pa sila sa judgment ng society kaya hindi pa sila nagka-come out sa sarili ng mga cabinets or nagse-stay sila sa comfort zones nila or dun sa comfort ano mo yun, sa mga kahon natin. May kanya-kanya kasi tayong comfort zones 'di ba? Para sa mga tao na yun, parang huwag kayong matakot na naiintindihan ko naman kasi once natakot din naman ako, na huwag kayong matakot na mag-self-express. Kasi yung self-expression, yan yung first step para pag-usapan yung certain issue katulad nito, 'di Mm. ba? True. Kailangan natin huwag kayong matakot mag-express. May mga mag-hate naman talaga kasi no matter how you filter your words or no matter, what you do, ang daming sasabihin ng mga tao. So, edi gawin mo na lang, express mo na lang kung anong gusto mong i-express or sabihin mo na lang kung anong gusto mong sabihin. Mm. Ito Right. pa, ito yung So, inaano ayun ko. lang po, bye. Ay, Yung inaano ko dun sa yung parang context lang sa yung sa ano ba yan, humayo kaya at magparami. Yung time kasi na yun, parang around ano pa yun eh. Old Testament pa yun. Sobrang hindi pa oo. ganun karami yung tao. Kumbaga, Oo, 13 and, pa lang sila nun be and kung, tas 20 na ano, charis. kung literally mo tatanggapin, medyo accepted pa siya noon. And kung figuratively, Oh. gets ko naman yun. Kaya nga kayo nagpaparami para mas maraming taong Yeah. malaman yung ganito si Jesus or ganito yung Panginoon, ganyan. Kumbaga ganun. And ang nagiging ano nila is yung literal na magparami without being Meaning, responsible. Ayun yung parang nawawala yung pagiging Christian nila eh, na hindi nila iniisip na ganito dapat yung gagawin. And yun lang Dapat naman yung kasi sinabi ata ay humayo kayo at magpakarami at maging responsable. Kulang kasi. Kulang. So, mali ata. Charis. Hindi sinisiwa kasi feeling ko Hindi kasi mo translated na sisisihin. yun eh. Latin or ano dati yun. Medyo Oo. namali lang nung translator siguro. Na Mali ng translator. sinisi yung translator. Mali yung nag-bookbind. Mali eh. Walang limitations pala, no? Medyo nagkamali si ano eh. Di joke lang. Mamaya mabash na lalo tayo ng ano. Huwag nyo kami i-bash, guys, please. Pero okay lang din pang clout. Ayoko na talaga. Ayun, siguro
Okay na yun, parang natalakay na natin lahat ng areas ng ganitong issue, Right. yung dinks and yung mga Na sinks. na ano na natin, nadut-dutan. Wala na yata parang okay na yun Kumbaga, ang matitira na lang is, ano yung mapapayo nyo sa mga, sa dinks or sa mga gustong magkaanak or kung sino man lang yung parang gusto mag-start, ah, Family. mag-start ng family. Ayun. Mm. Sa'kin siguro yung sa mga existing dinks, feeling don't feel bad about what you do. Na parang kasi madami ngang nagko-comment sa bakit ba kayo ganyan? Bakit ganyan yung pinipili niyong way of living? After all, ano yan parang you do you pa din Kumbaga, ito tayo guys. So kung ano yung magwo-work sa amin at wala naman tayong natatapakang ibang tao at wala tayong naaagrabyado, I guess that's good. And sa mga gusto namang mag-anak, ayun, talagang mag-isip at mag-assess ng sarili para hindi tayo magkaroon ng mga magiging anak na in the future ay iwi-wish na sana hindi na lang ako pinanganak, sana hindi Yeah. na lang ako nandito para ganyan. Or kung gusto niyo talaga, work on improving yourself, get a job, mag-aral, magtrabaho at talagang magpursige so that we can provide the life we want for our kids na um I mean sa emotional aspect naman tsaka sa mga life lessons, magkakaiba pa rin kasi tayo ng ng culture ganyan, magkakaiba tayo ng situations. So puwede pa rin siyang mag-vary kung ano yung mga bagay na maibibigay natin sa mga anak natin. Pero sana laging ma-instill na, kailangan mong, sa mundo madami talagang mag-a-attempt to parang ialis ka kung sa ano man yung pinaniniwalaan mo. Pero I hope na mag-cling sila sa kung ano talaga yung mag-work better for them, kung ano yung magpapa-improve sila bilang sa kanila bilang tao. Tsaka kung paanong makakaapekto yung mga ginagawa mo as an individual para sa ibang tao, whether eto bang gagawin ko, meron ba akong mai-improve, ganyan. And by doing good things, hindi naman siya laging palayuan ng narating or pagandahan ng nagawa. Palagi pa rin siyang paramihan ng naisama. So I Yeah. am grateful Ganda na. for this opportunity to sa podcast na 'to. Siyempre hindi ko naman din alam kung ano yung mga kung may I hope may nakuha kayo pero hindi ko naman din sinasabi na ako ay expert sa else, ganyan. Hindi naman din pero siyempre we have did our research na okay ganito siya and then experience din na sa reality talaga hindi naman talaga magic, hindi talaga laging sunshines and butterflies and unicorns. Hindi siya laging gano'n, totoong laging may mahirap na aspect and we should, take advantage of those pain points to be able to, be strong and to be able to learn and have, our future lives, a better one or have our lives improved. Yun May naisip lang. ako Yeah. na tanong Ako ito na lang yung yung parang ideal family na parang 'pag gusto niyo mag-start ng family, ano yung naisip niyo? Ano yung criteria? Kasi parang yun na rin yung tanong na konti na pagka gusto mo Oo, mag-start, ano yung ideal family niyo? ideal ako family ko. ako hindi naman sobrang yaman, but gusto ko talagang maging financially stable talaga. Mm. 'Pag sa family kasi ayoko mag-suffer yung anak ko na sasabihin mo kung ano nakakain sa lamesa yan ang kainin mo kasi yan yung kaya ko. Hindi. Mm. Mm. Gusto kong sabihin gusto kong, ipa-experience sa kanya yung buhay na dapat niyang ma-experience at yung buhay na deserve niya. And hindi lang naman kasi factor na yes, parang puwede ko naman sabihin na maging emotionally stable ka muna and mentally stable, ganyan. Mm. Pero in reality kasi, sobrang magiging gandang solid, sobrang magiging gandang support system nun kung mentally and emotionally stable ka as a parent. But in Mm. reality kasi, lahat ng kailangan mong i-consider na aspeto, it all comes down with money issues.
So, Ah. kailangan muna nating i-consider 'yun. So, at Mm. 'yun lang. Siguro kung meron man akong masasabi sa mga, sa DINGS community, don't feel, alam mo 'yun, don't feel pressured about kung anong i-instill ng society sa inyo. And yeah, katulad sinabi ni Aubrey, you do you. And kung ano man yung gusto niyong i-express, parang i-express niyo lang ng i-express kasi dun siya talaga nagsa-start pag-usapan, yung mga ganitong usapin. Tsaka ayan, kung may nagsasabi sa inyo na mag-anak kayo, ganyan-ganyan, kung hindi naman yung desire ng puso niyo, wag kayong magpa-sway. Kasi at the end of the day, it is you and your partner who will get to decide. And yun naman sa ano, sa mga gustong magkaanak, siguro always consider muna na maging socially aware and economy aware, ganyan. Kasi sobrang laking factor ng economy at ng society sa pagpapalaki ng bata. Hindi naman ako hypocrite, hindi ako perpektong nanay, but you need to be socially aware. Parang for you to be able to know kung paano mo paprotektahan yung anak mo. And what else? Para dun naman sa mga judgmental. Uy, inaaway naman. Shout-out din pala sila. Inaway naman. Para naman sa mga nagja-judge sa Charot. akin. Dead ma sa bashers. Para sa mga, yun, yung sa mga nag-i-impose na kaming mga babae ay parang we're meant to bear a child or parang we are meant na we are a tool para magparami ng lahi. Sana parang parang i-consider nyo rin na hindi lang naman yun ang role ng babae sa mundo. Na parang basta kung makatao ka, you will always consider kung ano yung kung ano yung desisyon or kung ano yung gusto ng kapwa natin. So siguro in the next few years, I can see a generation na siguro mas understanding, mas aware, mas considerate talaga. And mas mas welcoming siguro sa mga ganitong usapin. Totoo. So yun, True. Feeling ko naman. Sige, bye. Tapos naman. Ay, Nasabi umalis na sa agad. bashers yun. Nasabi na ang dead ma sa bashers. Ayan, pwede na yata kumanta. De, joke lang. Siguro yun na lang. Natalakay na natin lahat ang And gusto ko lang i-shoutout yung mga first world country, pati yung mga developing countries na kailangan ng Pilipino. Ready po kami mag-migrate. Opo. Gusto na namin mag-fly. Para naman. Ito na po, mag-shoes na ako. Nandiyan na pala yung ticket agad. So, yung mga ganun, Yeah. parang, kumbaga, i-consider nyo lahat ng factors kung paano kayo mag-start ng sariling family and dapat responsible na kayo enough. Kahit pa paano, kasi kahit naman hindi ka emotionally available pa or ready pa, dapat kahit pa paano yung ibang factors meron ka na. Tama. Kung kunwari, siya, parang unexpected na nangyari, dapat kahit pa paano, may labang ka naman kahit pa paano. Hindi yung Oo, hindi Tsaka yung pala, Tsaka, sobrang importante talaga na find the right partner. Kung gusto Ayan. nyo man bumuo ng family, find the right partner. Okay, guys? Especially, Uy, nanonood yung jowa naman- ko. Find Hindi the naman right sa partner, mga, guys. hindi lang sa mga kababaihan, pati sa mga lalaki na kailangan makahanap kayo ng partner na yung inclined kayo morally, parang you practice the same morals, life principles, beliefs, perspectives, kasi sobrang importante na parehas kayo nang i-instill sa utak ng anak ninyo. Oo. Kaya, Siguro kahit hindi naman Diba? sobrang parehas, pero yung kahit naman sana willing to understand. kumbaga, anong tawag May doon? compromise, ganun. Oo, Yeah. parang Tsaka dapat, meron kasi halfway. talagang makakamit na, magkaiba talaga kayo ng way of, lalo na yeah. sa, kunyari, Totoo for yan. example, love language, yun pa lang magkaiba kayo ng,
giving love language, magkaiba kayo ng receiving love language. From there, magkaiba rin kayo ng way of loving your child, way of receiving love Yeah, from your yeah. ganyan. So, importante din siya. Tas sana hanapin niyo yung ka-wavelength naman, hindi naman yung, Diyos ko Gano'n. naman. Yung kaya namang mag-comprehend, alam mo yung Oo. 'di ba? Kasi Kasi akala ng iba lagi, communication is key, mag-usap kayo, hindi talaga. keme-keme. But communication without comprehension is Yes. ekis. Yun So, pala. dapat talaga ay Yes. kailangang magkaintindihan po. Yes po, opo. Marunong lang pala makipag-usap eh. Pero hindi pala Oo. marunong makaintindi. Pero hindi naiintindihan. Hindi yun pwede. Kailangan kaya niyong respetuhin yung paniniwala ng isa't isa. At Oo. kaya niyo siyang Correct. i-discuss with respect and love. Right. Kailangan talagang upuan yung mga Oo. face. Charis, Kasi kung- yung mga bagay. Teka, pang Kasi ano kung na hindi yan, kayo- pang 11 show na yan. Teka lang, Hindi gising mo kayo yung mga naging- bata, babe. Kung hindi kayo nagkakaintindihan at kung alam mo yun, kung intimate lang kayo sexually, kung hindi kayo intimate sa pag-uusap or sa isang upuan, kung nagdi-discuss kayo ng may kasamang galit or kung nagdi-discuss kayo ng walang respeto sa isa't isa at hindi nyo kino-consider yung points ng isa't isa, siguro better na baka hindi talaga, alam mo yun, baka hindi nyo siya ma-work out kung ganyan yung nakita niya partner. Kasi Totoo. importante na, sige ba? Thank you for listening to Love Radio. Hala, Di ba naging pala, ano na. babasahin na natin yung sulat niya. Oo. Naging So, ano meron na. tayong letter sender from Taguig City. Huy! Ayun, salamat sa pag-guest Aubrey and Mai dito sa podcast. And sobrang Thank you din, Allen. sobrang saya nung discussion kasi Yeah, ang ganda nung topic eh. Kumbaga, ito yung mga kwentuhan talaga sa na ang tagal matapos. Ito yung matagal Nakuha na nga matapos. ako ng sisig, be, tsaka Red Horse eh. Charis. Oo. Umorder Tsaka, na. alam mo, para sa akin, opportunity rin to para sa amin ni Ob, na parang, di ba, kasi sabi ko nga sa'yo, di ba, Allen, parang ang ganda ng combination namin na si Ob kasi breadwinner siya ng family niya, tapos wala siya nga. Tapos ako, may anak ako, and may binubuhay ako. Ang ganda na yung POV namin parehas na discuss. Oo, And, same. Ay, Tsaka different doon mo POV. makikita yung kumbaga. comprehension ng tao. Tignan mo, magkaiba kami ng sitwasyon, pero same kami ng POV. So, yung comprehension ng Ano nag-dance? Ay, ito naman pala si Bini Mai. That pala meron tayong yung na-invite na na against pala. Ay, Para oo nga. balance Ano eh. kasi baka maaway lang siya. Hindi kaso wala akong kilala pa eh. Wala akong kilala pa na gano'n eh. Oh, so Pero feeling okay ko lang ako. maganda ang Facebook feed mo. Magandang nakapaglinis ka ng friend list. Kasi ako meron. Sana sinabi mo, Ako Allen. din. Ito na, papasok na siya. Ito na siya, oh. Joining. Join na pala. O, dyan na yung link. Ayun, salamat ulit sa pag-guest and sobrang nakakatuwa tong episode na to kasi sobrang madaming na-open na discussion na Right. dito sa Dinks, pati dito sa lifestyle na dapat talaga pinag-iisipan. Hindi lang siya dapat nagawa ko na eh. Ang ganun. TikTok. Para, hindi pang TikTok. Hindi pang content. So, Oo. kung wala ka talaga, baka i-content mo pa yung baka dahil Oo, mangyayari. correct. And, Tsaka ang ganda ng topic natin. ang ganda. Ano siya? Parang socially, parang ang dami makaka-relate na relatable siya sa yeah. True. kahit And anong age. siya? And ang bango. Ang bango. Yeah. Ano yun, be? Naubos Tama na. Nagiging ano na to, be? Naubos na kasi. Teka dun lang. sa, Tapos na yung ang dami ko nang sinabi kanina eh. Naubos na. So, yun, no? So, Yeah. so sa mga feel free to follow Dina to Drawing Podcast on Facebook, Yes. Instagram, Twitter, YouTube, and Spotify. And meron din kaming Shopee. May mga merch kami doon na pwede nyong bilhin. And para rin masustain yung merch natin, bilhin nyo na. Ayun. So, Tama. bago tayo magtapos, siguro baka may ipopromote kayo or yung mga socials nyo, pwede nyo na i-promote.
Ala, ipopromote ko na guys. Charis. Ako ano lang, yun lang, Titik Poetry. We have weekly, ano ba? Ano nangyari? Ubus Naubos na na rin. 25 MB. Charis. We have a midweek event, spoken word event sa Capeteño sa Dasmariñas, Cavite. Yeah. Hosted by Titik Poetry. So every Wednesday we conduct a night of poetry and music. Last week may guest kaming comedian, guys, si Kuya Rex. Yes. Di kayo pumunta para kayong mga bobo ng Pinas. Charis. Dapat mapunta kayo every Wednesday, Dasmariñas, Cavite, Capeteño. So i-like nyo na din ang page namin, Titik Poetry. Also, our Instagram, Titik Poetry Official ata. Hindi ko Ay, alam. wow, may pa-official. Official. Kasi Yes. may ano kami, di ba may Akala ko scammer naman na sa magka-poster. amin. Akala mo Also, magkaka-poster. magkakaroon kami ng anniversary event because we're going Yeah. 9 years, guys. So, Mm. sana mag-join kayo and follow nyo yung page namin for future, for details. Dates. Tapos, ako naman, Aubrey Joy Salvador. Alam mo, promote. Ay, yung ano na lang, yung business page ko, I'm managing a small printing business. Ay, wow. Please like AP Studios, guys. Tapos, ano pa ba? I-like nyo yung page ng crush ko. Charis. Bretman Rock, guys. Charis. Yun lang for me. Ano Thank naman? you. Sa Titik, meron kaming pakiabangan. Kaya abangan yung founder namin. Kumukulit kasi. Truly. Pakiabangan sa tabi. Oh my God. Oo. Dasmariñas Arts Community. So, under din siya ng Titik Poetry, but iba siyang entity ng Titik Poetry. So, ayun, nagbe-build pa lang kami ng community ngayon. And magkakaroon tayo ng Dasmariñas Arts Festival dito sa Dasma and sa iba't iba pang city ng Cavite and magkakaroon din tayo ng Cavite-wide na arts festival. So, ayun, isa siya sa mga aabangan na projects ng Titik Poetry. And what else? Yeah, the anniversary next month. Pero preparing na kami this month. So, ayan, sana makita-kita Right. Alan, sana makadayo ka. Sa Cavite. Ayun. Oo, Alin, baka naman. Oo, Alin. Sa Santa Mesa lang tayo nagkikita. Drawing Yung muna mga natin poster yun. mo nakakapunta sa New York, dapat pumunta ka din ng Cavite naman. Hindi, pag So, feeling ko ayun. makakapunta kami dyan. Yeah, Makapunta so kami. anyway, Yes. so thank you so much sa Dina to Drawing and Allen. Thank you so much sa opportunity parang to share our thoughts about it and your opinion, ganyan. Sobrang laking ano nito, oportunidad para sa aming mga hindi naman ganun kakilala sa buhay. Wow, grabe. Totoo. Mga ano lang kasi kami, demure woman, ganyan. Oo, Charis. ganyan. Yung nagkukwentuhan lang kami ng mga ganito ni Aubrey, na kaming dalawa lang, pero ngayon ang dami na natin Correct. viewers, 41,000. Grabe. 41,000. Oo nga eh, no? Grabe kanina eh. 31,000, grabe, may gas. Wala pang ano Charis. yan. Wala pa tulog yung iba. Correct. Joke lang. Pinalike ko kasi to sa mga page, yung sa mga buy and sell. Sabay. Wala, i-follow nyo naman ang ano namin. I-follow nyo ang page namin na Love Every Bite at bumili kayo ng cinnamon rolls. Ayun, Ano cinnamon ba? Ay, oo, yung cinnamon rolls, guys. Kaso medyo galit lang lagi yung seller. Galit Kaya umayos kayo sa pagchat nyo. Alam mo ba na ang friends ko sa Facebook, 200 na lang kaka-unfriend. Sa mga hindi bumili. 200 na. So, 200 likes lang din yung ano. Ay, meron pa pala Yeah. kaming page, yung meron kaming mga friend na collective, Hiraya. Tama ba? Hiraya. Yeah, Hiraya. Hiraya Collectibles. Anong pangalan, be? Hiraya Collectibles? Mali pa nga yung shoutout. Hiraya lang, te. Hiraya tsaka Ilaya babae. Send nyo na Ilaya lang sa babae. akin yung ano, yung links. Oo. Ipipin na lang namin, guys. Yan. Mm-mm. Ayun, so yun siguro natatapos yung episode. Doon natin Ay, sorry. Meron ba ba? Hindi, wala. Wala na. Nasasabi ko na sana. Basta i-follow nyo si Berlin. Uy, para malaman nyo. Follow nyo si Berlin. Para mas lalo namang magkakwenta yung blue check niya na araw-araw niyang pinagmamalaki. Charit. Yeah. Yan. Si Berlin, Yun lang. nag-guest na rin natin yan sa season 1. Season 1 ng podcast. Siya lang yung may 2 episode.
Season ano na? Uy, Ay, alam mo, guess mo ulit pinanood kami ko next yun. week. Ay, Hindi nakita pwedeng ko. siya lang ang dalawa. Hindi lang siya. Oo Season nga. 3 na to. Sige, Season, sabi. Naman tayo ng iba. Uy, in-endorse yung sarili. season 3 na, season 3. Gusto niya hatiin ko 3 para 3 agad. So, Sige nga. Pinati na Hala, tatlo. gusto pala ng exposure. pinati ng 3. So, yun, siguro dito na matatapos yung episode ng Di Na To Drawing Podcast. And follow nyo na rin si Aubrey tsaka si Mai sa kanilang Yeah. mga socials, pati dun sa mga businesses nila. Pati yung Titik Poetry, pati ako natatang twister na. Hala, iniiba mo naman yung titig poetry. Baka iba ang masabi. Maiba yung maiba Baka yung... sinasabing ay tinitigan cake. Charis. Ayan. So, yun siguro, salamat sa mga nanood sa live. Salamat din sa mga nagstay. Salamat sa mga nag-comment. Di ko nabasa lahat kasi ang dami rin eh. So, shoutout sa inyo Yes. lahat. Ayun, so dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa plano. Ayun. Salamat. Bye. Thank you, Allen. Bye-bye. Uy, mag-picture naman tayo!